This is a demonstration of Wirecast. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, maging ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, at maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Para sa edisyon ng Ang Pilipinas Ngayon para sa araw na ito, tatalakayin natin ang mga mahalagang usaping pang-ekonomiya at pandaigdigang ugnayan na maaaring may direktang epekto sa kinabukasan ng ating inang bayang Pilipinas. Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya, usap-usapan ang planong pagbuo ng isang malakihang Artificial Intelligence o AI hub sa bansa na inaasahang magdadala ng bilyong dolyar na pamumuhunan at magbubukas rin ng mas maraming oportunidad pagdating sa trabaho, teknolohiya at industriya. Sa kabilang banda, pinalalalim din ng ating bansa ang ugnayang pang-ekonomiya nito sa iba't iba pang mga nasyon kabilang ang Russia na nakikita bilang mahalagang katuwang sa larangan naman ng enerhiya, pagkain at kalakalan. At upang magkaroon tayo ng isang malalimang talakayan sa mga napili nating paksa sa araw na ito ay makakasama natin ang dating kalihim ng Department of Finance, walang iba kundi si Ginoong Margarito Gary Teves. Sir Gary, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon po, Steph. Magandang Maraming hapon. salamat sa inyong imbitasyon. Sana makatulong po ako sa inyo. Magandang hapon din po, isang karangalan po na makasama po namin kayo dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. We know that it's a Sunday, family day po ito, pero binigyan niyo pa rin po kami ng oras upang makapaghatid ng mga mahalagang insights po, lalong-lalo na sa larangan ng ekonomiya. Unang-una po sa lahat, sir, sa gitna po ng mga masasabing hamon po when it comes to the economy, dulot ng mga global tensions, ongoing pa rin yung global tensions dahil medyo parang tumatagilid po yung tentative agreement between the United States and Iran. Gaano po kalaki ang maitutulong po ng planong $10 billion po na AI hub na itatayo po, supposedly itatayo po dito sa Pilipinas upang pagdating po sa pagpapalakas pa po ng ekonomiya ng bansa. Kasi ngayon po ay nasa gitna pa rin tayo ng isang national energy emergency. Malaking tulong po yan dahil una-una yung mga gustong mag-participate sa grupong yan ay mga developed economies or countries. Tayo lang ang naimbita na developing countries at dito pa mismo sa Pilipinas. Ito makakatulong sa pag-encourage po ng foreign investments. Ang foreign investors naghahanap ng alternative areas kasi maraming problema sa mundo ngayon, Seth. No? Nabanggit niyo yung problema sa Middle East. Ito yung oportunidad na ng Pilipinas na baguhin ang sitwasyon natin dito para ma-encourage po ang mga foreign direct investors pumunta dito kasi lamang yung ating mga kaibigan or ASEAN peers, Steph, no? Ang lalaki ng mga foreign investors sa kanilang bansa, napakalit. Kaya dapat imbitahin natin. Tsaka mahalagang foreign investors dito, Steph, kasi maliit yung ating local manufacturing industry pa eh.
So kung makakadala sila mga teknolohiya, marami tayong mga bibigay na trabaho sa ating taong bayan. Yun ang importante, yung trabaho, quality of wages, at pagkakataon na makipag-produce tayo ng mas mataas na value, hindi yung mga ano lang, raw materials lang po. No. At given po na nabanggit niyo po yung lokal na industriya po, no, of course our local production, ay alam naman po natin, no, na medyo kumbaga nagdedepende, no, ang ating bansa pagdating sa imports po, no. Dahil po ba kumbaga kaoras po na maisulong, no, itong o maitayo itong tinatawag po na AI hub dito sa Pilipinas, ay magagarantiya po kaya na kahit paano ay mabawasan po ang dependency po natin pagdating sa imports? Ayan. Sir Gary? Ay, mukhang nawala tayo. Opo. Go ahead po. Hindi guaranteed, no? Kailangan magtrabaho din tayo. Pero Hello po. Ayun po. Ayan. Subukan po natin ulit tatanong. Okay na? Okay na po. Ayan po. Tanong ko lang po ulit para po sa mga pumasok pa lang po sa ating diskusyon. Tanong ko lamang po ulit yung aking katanungan sa inyo, Sir Gary. Kasi yung tanong ko po sa inyo is given po na napag-usapan natin kanina, yung lokal na industriya, ay masasabi po ba natin na kahit paano ay magagarantiya po, no, nitong pagpapatayo nga ng AI hub dito sa Pilipinas, na hindi na tayo masyadong magdedepende po sa mga imports? Yes, ang nabanggit ko nga na hindi naman guaranteed, no? Kailangan trabahuin din natin na yung pagkakataon na ito, yung ating mga raw material stuff, kailangan ang sabihin natin sa AI hub na huwag naman tayo mag-export lang ng raw materials. Kailangan po natin yung teknolohiya para makaproseso ang ating mga raw materials at makaka-produce tayo yung medyo mas mahalaga ang value sa mga nakaraang taon, kasi dahil nag-export lang tayo karamihan raw materials except sa semiconductors, medyo kapos tayo. Yung import natin halos pantay-pantay lang sa export. So ang kailangan natin na marami tayong mga produkto na mas malaki ang value para overall mas malaki ang kita natin, Steph. Kaya palakasin natin yung ating industrial tsaka manufacturing sector. At pakakabigay itong mas malaking trabaho at palalaking sweldo sa ating mga skilled workers po. And speaking of, kanina nabanggit ko na rin po dun sa introduction na opportunities po, no, makapagbibigay ng oportunidad. Ito ngang AI hub na ito na itatayo dito sa Pilipinas, makapagbibigay ng opportunities when it comes to work. Nasabi nyo na rin po yung regarding sa sahod. How about po, no, when it comes to skills development po, no, pagdating sa modern technology, ano po yung posibleng benepisyo po, no, nitong AI hub na ito sa karaniwang Pilipino? Malaki ring oportunidad ito, Steph, dahil ang ating pamahalaan tsaka ang mga universidad, itong TESDA, kailangan magtulungan sila at bigyan ng suporta, lalo-lalo mga TESDA tsaka mga agri-tech, kasi kailangan yung quality ng skilled workers natin ay tumaas para mas encourage ang foreign investors na handang-handa tayo kasi preparado. Yung sa mga universities, nakakatulong din to. Kailangan yung kanilang mga curriculum i-reorient nila sa mga kailangan ng mga industriya natin, no? So, para yung mga estudyante mas madali makatrabaho kung ang kanilang pinag-aralan ay makakabigay ng pagkakataon sa trabaho right after they finish college. Ngayon, hindi sila sigurado. Kaya
Ngayon kailangan mas intense yung coordination po ng mga TESDA, mga university, sa ating pamahalaan. Magbigay po sana ng malaking budget ang ating pamahalaan sa mga agri-tech tsaka sa TESDA po. No? Ito naman po, Sir Gary, kasi tinataya po na itong planong AI hub na ito ay nagkakahalaga ng $10 billion. In this regard, paano po kaya natin masisiguro at least ng ating pamahalaan na hindi lamang mga malalaking kumpanya ang makikinabang dito sa AI hub na ito, kundi maging ang ating mga micro, small and medium enterprises o MSMEs at maging yung mga lokal na mga negosyo sa ganitong kalaki o ganitong klaseng investment. Yes, kasi kung magtatayo tayong AI hub, let's say doon sa bandang Central Luzon, sa Clark, yung mga malalapit na local municipalities or cities, makikinabang din. Kasi magkakaroon ng demand for mga restaurants, mga offices, mga entertainment, at iba pa. So, ang karamihan namang makaka-participate dyan ay mga small and medium enterprises. So, ang ating institutions, mga bangko, kailangan tulungan din nila yung mga small enterprises kasi sila din ay makakasuporta din sa mga malalaking mga negosyo. So, magkakaroon ng magandang complementation po yan ng mga malalaking negosyo tsaka yung SMEs. Pero kailangan po dagdagan natin yung electricity tsaka power. Kasi kung kapos tayo dyan, ay medyo menos din ang encouragement sa mga foreign investors. Tsaka yung tubig po. Kasi yung mga malalaking negosyo like mga data centers po, kailangan ng a lot of energy and a lot of water. So itong mga logistics, mga seaport, airport, lahat yan kailangan baguhin at dagdagan ng suporta sa ating gobyerno. So ang ating foreign investor, masasabi nila na talagang Pilipinas preparado kasi lahat ng mga bagay na kailangan namin ay andyan pala. And given nabanggit niyo po itong electricity, yung tubig, at ngayon kanina nabanggit ko rin po ito yung nasa gitna pa rin tayo kasi medyo tinatansya-tansya pa natin kung ano ba ang kahihinatnan po ng tentative peace agreement between the United States and Iran. Ngayon nasa gitna pa rin po tayo ng isang national energy emergency. So Sir Gary, kung sakasakali po na medyo madadrag pa ito itong national energy emergency dito sa ating bansa, ay kumbaga malaki din kaya yung magiging tama doon sa mga MSMEs and local industries na supposedly makikinabang dito sa $10 billion na AI hub na ito? Yes, of course, makakatulong, Steph, na tapusin na sana yung gerang yan, at may mga areas of disagreement pa rin, pero sa tingin ko papunta naman dyan. Pero nabanggit na nga ng mga ibang mga observers na it will take time. Hindi naman kagad mariresolve yung problema sa energy, lalo na sa oil. Pero at least yung direksyon ay mukhang magkakaroon na tayong better development, better geopolitical situation kesa sa ating mga sitwasyon ngayon sa ibang parte tsaka dito sa Pilipinas. Pero mas mabuti na maghanda na tayo kasi rather than wait altogether, Anyway, with or without yung Iran war, with or without yung AI hub na yan, kailangan naman talaga dagdagan natin yung suporta sa infrastructure, sa mga logistics, at saka sa inflation pababain natin para hindi mataas ang interest rates sa ating mga MSMEs, saka maliliit na negosyo. All of these are needed with or without itong opportunity sa AI hub. So mabuti kung ang ating pamahalaan at ibang mga policy makers ay magtulungan na sana mag-focus na tayo sa ekonomiya. Medyo malaking bagay na nawawala sa atin sa mga sitwasyon like
mga impeachment na yan, sana mag-focus na rin tayo sa maka-ekonomiya yung kailangan ng taong bayan. No? Sa mas malawak po na pananaw or pag tinitingnan po natin yung matatawag na bigger picture, ay nakikita po ba talaga natin na itong AI hub na ito na nagkakahalaga po na $10 billion bilang isang game changer for the long term para mailagay nga po ang Pilipinas sa global tech at semiconductor value chain. Bakit po hindi? Magiging game changer tayo kung sakaling magbago rin tayo sa mga ilang bagay. Halimbawa, sa tinatawag na ease of doing business, Steph, no? Napakabagal natin na magbigay ng mga permits, mga registrations, mga licenses. Dapat tulungan din natin yung ARTA tsaka yung ease of doing business kasi kapus na kapus tayo compared sa ating ASEAN peers. Sila napakadali nila magbigay ng mga permission to do business tsaka get out of business, no? So dapat isang ahensya na palagay ko isang model na makakabigay tulong at ehemplo itong PEZA, Philippine Economic Zone Authority. Sana mas marami tayong PEZA in terms of attitude, in terms of response, no? Sana ang ating gobyerno magbigay ng incentives sa mga ahensya na mabilis magbigay ng oportunidad sa mga investors. Yun mga ganong bagay at saka suporta sa budget ay makakatulong. So we have to do our own homework. Maging game changer yan kung magbago din tayo. Thank you. Moving forward to another topic kasi alam naman po natin na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay kaka-attend nung 35th na ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, bale last week. Ay in relation to that po, ay paano nyo po tinitingnan yung naging pahayag ng ating Pangulo na mas palakasin pa ang kalakalan at kooperasyon ng Pilipinas at Russia lalo na sa energy and food security. Most especially, alam naman natin na medyo may konting tensyon sa pagitan ng Russia at ng US. Yes. Dapat nga ang ating foreign policy na magkaibigan tayo sa lahat. Huwag na natin mag-distinguish na ikaw China, Russia, US. Ano makakatulong sa atin? Tayo rin makakatulong sa kanila. Ang nabanggit na mahalaga, nabanggit mo rin, yung oil. Kailangan natin ng oil reserves din kung sakaling meron tayong another Iran war. No? So makakatulong kasi ang Russia accounts for about 11% po sa total supply ng oil. So kung sakaling Russia makakasupply sa atin tsaka competitive naman ang kanilang prices, makakatulong yun kasi hindi na tayo overly dependent din sa Middle East. Malaki kasi ang oil na napupunta ng gagaling sa Middle East. Kung isarara na naman nila itong Strait of Hormuz, magkakaproblema na naman tayo. So ano bang pwede natin? Isa pang medyo duda ang mga ibang tao, pero ito ay makakatulong. Ito mga nuclear reactor kasi energy kailangan natin, no? Pero marami ng mga bansa ngayon ay bumabalik sa nuclear energy kasi na-address na nila yung problema sa safety, saka mga safeguards. Marami kasi sa ating mga probinsya ay hindi nakakatanggap ng elektrisidad kasi island economy tayo, no? Pero kung mga small reactor na yan, Steph, pwedeng ilagay yan sa mga maliliit na probinsya. So mga probinsya na maliliit, pwede magkaroon ng elektrisidad. Hindi na kailangan sila mag-depend dyan sa NGCP na mayroong koneksyon. So maraming munisipyo, syudad, saka probinsya ay magkakaroon ng elektrisidad at makakatulong sa pag-encourage ng investor dito sa Pilipinas. No? And speaking pa rin po, speaking of still of the
relationship po no ng ties between Russia and the Philippines ay paano naman po nakatutulong itong tinatawag na Joint Commission on Trade and Economic Cooperation sa pag-diversify pa po no ng ating mga trading partners? Yes, mahalaga yung mga tinatawag nating mga trade agreements, ganon, kasi alam mo sa mundo ngayon, nagkakaroon ng ibang sitwasyon na nagkakaroon ng protection, unlike before mga sa 90s, early 2000 hanggang 2015, ganon. Medyo free trade ang sitwasyon natin, madali tayo mag-export, madali mag-import, pero ngayon medyo may kahirapan na. So kailangan magkaroon tayo ng pag-uusap sa mga ibang bansa kung ano mga pwede natin exchange sa trading, no? Kailangan ba ng Russia ng ibang mga produkto sa Pilipinas and vice versa. So yun ang kailangan natin. So kailangan marami tayong mga grupo o bansa na magkaroon ng free trade. Pero kailangan tutukan kasi minsan nakakalimutan natin sa bisita ng presidente kung walang follow-up sa ambassadors o mga trade attaches, ay nako, gumagasto lang tayo sa travel tsaka sa ano na yan, pero walang balik sa pagdagdag ng industriya sa ating ekonomiya. Tutok na tutok tsaka supervision and monitoring. Yung trade and industry kailangan maging proactive sila. I-follow up kung sino mga nag-request ng gusto makipag-trade sa Pilipinas. Yun ang importante, tutok. So in short po, bali Sir Gary, no, constant communication ang kinakailangan para mas mapalalim pa po, no, hindi lamang yung relationship, no, yung economic ties, no, between Russia and the Philippines, kundi maging sa mga iba pang bansa. Tama po. Tama po. Russia, our ASEAN peers, Australia, iba pa. Wag na tayo mag-depend sa US saka China. Of course, malaki sila. Pero hindi tayo totally dependent. Tingnan rin natin kung makakaroon tayong net benefit sa ating relationships sa India at iba pa, no? Without of course foregoing altogether yung US at China kasi sila parang pinakamalaking trading partners ng Pilipinas at buong mundo. At sa konteksto naman po, no, kasi of course itong 2026 ay chairship po, no, ng Pilipinas sa ASEAN. So paano po natin magagamit, no, itong mga ganitong uri ng bilateral at to some extent, no, multilateral ties para palakasin naman po, no, makatulong din tayo sa pagpapalakas ng regional stability at economic growth within the region. Demonstration of Wirecast. Yeah. Well, again, kailangan mag-usap tayo. Ilagay natin talaga sa detalye anong kailangan ng Thailand, anong kailangan ng Vietnam, Indonesia, etc. At ano naman kailangan natin sa kanila. So, kailangan ilagay yan sa papel tsaka i-follow up natin. Detalye yan sa mga Department of Trade tsaka sa Department of Foreign Affairs. Pero kailangan supportahan din natin yung kanilang activities. Otherwise, makakalimutan pag walang follow-up tsaka supervision. So, it's a very hard work. Pero kailangan hindi tayo mag-depend sa services. Sa ating ekonomiya, na-depende masyado tayo sa services tsaka sa consumption. Wala tayong masyadong naibigay sa agriculture natin tsaka sa industry. Kailangan i-balance na natin. Bigyan natin support ng agriculture tsaka industry para yung industry natin lalong magiging successful kasi meron tayong mga materials na galing sa Pilipinas imbis na mag-import lahat galing sa ibang bansa. I think we could agree to that, no, kasi kilala ang Pilipinas noon, no, pagdating sa agriculture industry, and we hope na mapalakas pa yan through the measures, no, ng ating pamahalaan and of course ng pakipagtulungan din sa private sector at maging sa ating mga partners, no, na ibang bansa. Gusto ko man yung, go ahead po. Kung pwede ako magdagdag, yung contribution ng ating agriculture 8% lang sa ating ekonomiya. Kailangan mga 15 to 20% po yan. Kasi nga, yung raw materials natin, tsaka halos sa karamihan ng ating mga kailangan, i-import pa natin no? So, kailangan palakihan natin ang ating agriculture. Yung industry,
17 to 18% lang. Dapat mga 30% po yun. Pinalaki masyadong services. Pero ang contribution ay delikado kasi pag mag-depreciate yung ating currency, luging-lugi tayo. No? Pero kung mag-depreciate ating currency, hindi tayo matatakot masyado kasi maraming mga suporta galing sa agriculture, saka sa industry, sa ating exports. Malaki ang makukuha natin sa ating foreign exchange dahil meron tayong competitive na mga produkto na pwede natin ibenta at hindi tayo mag-dependent sa totally sa mga imported products na processed na. Patibayin natin yung ating ekonomiya through more value-added products, hindi raw materials lang po. Tsaka yung ating energy, talagang i-focus din natin. Tsaka pababain natin yung ating inflation rate, makakatulong yan. Sorry, sumobra yung pag-uusap ko sa iyo. At kumbaga po, no, Sir Gary, dapat balanse ang services po, pagtutok ng ating pamahalaan sa services at sa products po. Tama po. Yeah, kasi 63% ang contribution ng services, 8% agriculture, 17%. So, tapos consumption expenditure, yung mga galing sa nagdidepend masyado tayo sa ating mga kapatid o anak sa pagdadala ng pera, kung may karoon ng problema doon, siyempre ma-reduce yung kanilang pagdadala at mas mabuti kung masyadong lumawak yung ating agriculture tsaka industry, tsaka makakatulong din na marami sila hindi na kailangan pumunta sa abroad kasi kailangan ng skills nila dito sa Pilipinas. Sayang kung kanilang pinag-aaral. Ang makikinabang lang yung ibang mga bansa, hindi ang Pilipinas eh. So nakakaawa at nakakalungkot. No? Tama naman po yun, no? Hindi kailangan ng brain drain, kundi brain gain po, no? Ang yes, correct. Kailangan natin. Maganda pang kasabi mo, brain gain. Manatili yung ating brains dito para mas ma-develop tayo sa madaling panahon. Ngayon, pababa yung ating ekonomiya na nakakalungkot talaga. And with that po, no, gusto ko man pong pahabain ang ating diskusyon pero we're running out of material time po. Maraming salamat po, Sir Gary, sa pagbibigay niyo po ng very insightful na responses po, no, for this episode ng Ang Pilipinas Ngayon. We hope na hindi po ito ang maging una't huli niyo po, no, na appearance dito sa aming programa at maging sa aming himpilan. Sa ulitin po, yes. God bless po at mabuhay po kayo. Yes, anytime. Bigyan niyo akong konting panahon. I will try to respond to you. Gusto kong tumulong sa inyo po. Salamat. Maraming salamat din po. Maraming salamat po. Thank you. Thank you po. At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang dati pong kalihim ng Department of Finance, walang iba kundi si Ginoong Margarito Gary Teves. At tayo dadako na sa ating balitaan. Ipinunto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng mas pinalalim na ugnayan sa pagitan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at Russia matapos siyang dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan kung saan nagsilbi siyang co-chair kasama si Russian President Vladimir Putin. Ayon sa Pangulo, ang pagpupulong na ginanap kasabay ng ika-35 anibersaryo ng ugnayang ASEAN-Russia ay nagsilbing pagkakataon upang suriin ang mga nagawa ng kanilang partnership at talakayin ang mga susunod na hakbang sa gitna ng masalimuot na sitwasyong pandaigdig. Dumating ang Pangulo at ang kanyang delegasyon sa Villamor Air Base sa Pasay City dakong alas 4:02 ng hapon, araw ng Biyernes. Kabilang sa mga napag-usapan sa summit ang mahalagang isyung pangrehiyon at pandaigdig tulad ng sitwasyon sa South China Sea at Middle East, pati na ang pagpapalakas ng kooperasyon sa iba't ibang sektor. Tinalakay din ang pagpapalawak na ugnayan sa larangan ng kalakalan,
enerhiya, agrikultura, agham at teknolohiya, edukasyon at people-to-people exchanges. Bukod dito, muling pinagtibay ng ASEAN at Russia ang kanilang pagtutulungan laban sa terorismo, transnational crime at iba pang banta sa seguridad. Sa sidelines ng summit, nakipagpulong din si Pangulong Marcos kay Russian President Putin upang palalimin pa ang relasyon ng Pilipinas at Russia at tuklasin ang mas maraming oportunidad para sa kooperasyon sa iba't ibang sektor. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, doble naman ang ginampalang tungkulin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Russia bilang chair ng ASEAN ngayong 2026 at bilang Pangulo ng Pilipinas. Yan ay ayon kay Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez. Ipinaliwanag ni Secretary Gomez na sabay na kinatawan ng Pangulo ang interes ng buong Timog Silang Asya at ang pambansang adhikain ng bansa. Binigyang din niya na mahalaga ang pagdalo ng Pangulo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan kung saan ipinakita nito ang lumalakas na papel ng Pilipinas sa regional na diplomasya. Sa bilateral meeting, mainit na tinanggap ni Russian President Vladimir Putin ang delegasyon ng Pilipinas at binati ang bansa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan na aniya ay kasabay din ng Moscow Day sa Russia. Itinuring ito bilang simbolo ng pagkakapareho at koneksyon ng dalawang bansa sa kabila ng distansya. Bukod dito, ginunita rin ang ika-50 anibersaryo naman ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Russia kabilang ang makasaysayang pagbisita ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong taong 1976. Sa kabuuan, ipinakita ng pulong ang optimismo ng dalawang leader na mas mapalalim pa ang ugnayan at kooperasyon ng kanilang mga bansa sa mga darating na taon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, ipinahayag naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang matibay na suporta sa pagpapalawak ng direktang biyahe sa pagitan ng Pilipinas at Russia, partikular sa mga pangunahing destinasyong panturismo ng bansa. Sa panayam ng media sa Kazan, Russia, iginiit ng Pangulo na makatutulong ang hakbang na ito hindi lamang sa turismo kundi pati sa mas malawak na ugnayan ng mamamayan ng dalawang bansa. Ayon sa kanya, mahalaga mapadali ang paglalakbay ng mga Pilipino patungong Russia at ng mga Russian patungong Pilipinas upang mapalalim ang people-to-people connections. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na ang mas pinadaling paglalakbay ay may positibong epekto sa kalakalan at iba pang larangan ng kooperasyon. Kaugnay nito, itinuring niyang magandang hakbang ang planong air service arrangement sa pagitan ng Irkutsk, Russia at Kalibo, Aklan, habang pinag-aaralan naman ng Cebu Pacific ang pagdaragdag ng iba pang ruta. Samantala, sinabi naman ni Philippine Ambassador to Russia Igor Garlit-Bailen na nagsimula na ang chartered flights ng Air Aero mula sa ilang lungsod sa Russia patungong Kalibo noong nakaraang taon. Dagdag pa ng Pangulo, mahalagang salik sa pagdami ng turista ang bilang ng mga flight kaya't patuloy ang pamahalaan sa paghanap ng paraan upang mapalawak ito. Bahagi rin aniya ng kanilang polisiya ang pagpapaunlad ng mga regional airport upang direktang makapunta ang mga turista sa kanilang destinasyon nang hindi na kailangan pang dumaan sa kamay nilaan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, 24 na Pilipinong matagal nang nakadetine sa Russia ang nakatakdang makalaya at makauwi sa bansa kasunod ng bilateral na pag-uusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa Kazan. Ibinahagi ng Pangulo ang balita sa media matapos ang kanyang pagdalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit kung saan binanggit niyang 9 na buwan nang nakakulong ang mga Pilipino sa Irkutsk
Kursk ng walang malinaw na impormasyon sa kanilang kalagayan. Ayon sa Pangulo, personal niyang inilahad kay Russian President Putin ang usapin at nagulat umano ang Russian leader dahil hindi siya naabisuhan tungkol dito. Sa sumunod na hapunan kasama ang iba pang mga leader, muling nilapitan ni Russian President Putin ang Pangulo at iniulat na natukoy na ang kinaroroonan at sitwasyon ng mga Pilipino. Lumabas sa pagsusuri na hindi sila nahaharap sa anumang kaso sa kabila ng matagal na pagkakadetine. Hiniling naman ni Pangulong Marcos na mabigyan ng sapat na impormasyon ang mga pamilya ng mga Pilipino at matulungan ang mga ito na maresolba ang kanilang katiyakan o kalagayan. Sa huli, tiniyak naman ng Pangulo na palalayain ang mga Pilipino at ihahanda para sa deportasyon upang makabalik na sa Pilipinas at makapiling muli ang kanilang mga pamilya. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, malugod naman na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-upo ni Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President at umaasa siya magiging maayos ang takbo ng Senado. Sa isang palayang bago umalis ng Kazan, Russia, sinabi ng Pangulo na mahalagang makabalik sa normal ang operasyon ng mataas na kapulungan upang matutukan ang mga tungkulin nito. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagpasa ng mga prioridad na panukalang batas na itinakda ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ayon sa Pangulo, karamihan sa mga panukalang ito ay naaprubahan na sa mababang kapulungan at naghihintay na lamang ng aksyon ng Senado. Kabilang dito ang mga lumang panukala at mga bagong hakbang bilang tugon sa krisis sa langis sa gitnang silangan. Dagdag pa niya, kailangan ding asikasuhin ng Senado ang kumpirmasyon ng mga bagong opisyal sa Foreign Service at promosyon sa hanay ng militar at pulisya. Aniya, natigil ang mga prosesong ito dahil sa mga nagdaang kaguluhan sa Senado. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat upang maiwasan ang kalituhan sa dulo ng paglilitis, inihayag ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na pag-aaralan ng House Prosecution Panel ang paghingi ng opisyal na linaw kung ilan ang vote threshold o pinal na bilang ng botong kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte. Sa kasalukuyan, nakatutok ang papel o ang panel sa pre-trial conference, ngunit aminado si Luistro na kailangan itong ayusin bago sumapit ang hatol. Sa ilalim kasi ng 1987 Constitution, kailangan ang 2/3 na boto ng lahat ng miyembro ng Senado para mapatalsik ang isang opisyal. Kung bibilangin ang buong Senado na may 24 na miyembro, 16 na boto ang kailangan. Ngunit para kay Luistro, hindi fixed na 24 ang dapat pagbasehan kundi ang mga senador lamang na nasa ilalim ng kapangyarihan o coercive power ng Senado, lalo pat may mga senador na kasalukuyang hindi makakadalo dahil nakakulong o nagtatago. Ipinunto ni Luistro ang makasaysayang doktrina sa Avellino versus Cuenco ng taong 1949 ng Korte Suprema kung saan ibinaba ang basehan ng quorum dahil ang ilang mababatas ay wala sa bansa o hindi kayang piliting dumalo ng Senado. Nang tanungin kung posibleng umabot ang isyong ito sa Korte Suprema para sa pinal na interpretasyon, kinumpirma ni Luistro na maaari itong mangyari, ngunit kailangan munang pag-aralang mabuti ang tamang timing at legal na basehan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa usaping impeachment pa rin, ipinagtanggol naman ng isang kongresista ang pagpili
kay Senador Francis Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Sa Saturday News Forum, sinabi ni House Deputy Speaker Paulo Ortega na bagamat may ilang sektor na hindi sang-ayon sa naging desisyon, wala umanong legal na hadlang kung abogado man o hindi abogado ang mamuno sa paglilitis. Sinabi rin niya na may kalamangan si Escudero dahil isa umano siya sa mga pangunahing bumabalangkas at nag-amyenda ng impeachment rules at implementing rules and regulations ng Senado. Dahil dito, inaasahang mas kabisado niya ang mga patakaran at prosesong gagamitin sa impeachment proceedings. Dagdag pa ni Ortega, mahalaga ang malalim na kaalaman sa mga tuntunin upang matiyak ang maayos at patas na pagdinig sa kaso. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, inaasahang maipatutupad sa halalan sa 2028 ang House Bill number 8389 o Anti-Political Dynasty Act na naipasa ng Kamara de Representantes. Sa Saturday News Forum, sinabi ni House Deputy Speaker Paulo Ortega na ito ang inaasahang panahon ng pagpapatupad ng panukala depende sa magiging pinal na bersyon na mapagkakasunduan ng Kamara at Senado. Layunin ng panukala na limitahin ang sabayang paghawak ng mga magkakamag-anak sa ilang posisyon sa lokal na pamahalaan sa ilalim ng tinatawag na clustering system. Sa House version ng panukala, hindi maaaring tumakbo sa magkakaugnay na posisyon sa parehong lalawigan, lungsod o munisipyo ang mga kamag-anak hanggang second degree of consanguinity. Gayunpaman, kinilala ng mambabatas na maaari pang magkaroon ng mga pagbabago sa panukala kapag natalakay na ito sa Senado at sa Bicameral Conference Committee. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang buson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mga livestock racers sa Cagayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa PGC. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tuguegarao. Nedda na to fun irangan na mga laga ta ayam ta probinsya na Cagayan, lalo yari na apektara ta naturunok nga badyuteri na pasanga daguna. Yaw ay kwartuna na adde na provincial government na Cagayan, lusitaw na popolwan na Provincial Veterinary Office o PVET, ipangyadde ta tangimil na livestock racers ira nga natayan ira ta ayam. Neka gina PVET nga napagafanan ipangyawa to fun to June 15, lusitaw matuloy-tuloy yaw adde ta medda na ngamin yari nga na ilista nga na naapektaran na kalamidad. Ikafirmian na sa nga tumunok nga liguan. I-livestock racers ira tatuwaw apari ang trebagaw imeddanan ta financial assistance. Yaw ay ufu na provincial government ta minaayam ira tapeno miski kuna si mazazanan izigada na nasimuta ayamda tanakpan paga yari nga ufu na ni alawa o ni adde tanira na national government. Yata ni balita nagafuta syudad at Tuguegarao yaw si Dina Tuddaw Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tuguegarao. Puntahan naman natin ang Baguio City. Philippine Military Academy Facility lumahok sa Military IT Workshop upang palakasin ang estratehiya sa IT warfare. Ang kabuang ulat ihatid naman sa atin ni Joseph Cabanas. Sa 18 ang manursuro ti Philippine Military Academy tinakipasat iti
Innovation 2026 Special Workshop on Military IT Convergence anaangay ijay Far Eastern University Institute of Technology tapno mapapigsa ti digital can technological capability dagitoy. Indauluan ni Brigadier General Stephen Agtuto, Dean of Academics ti delegasyon, abuklan dagiti opisyal ti militar, enlisted personnel, kan sibilyan, aman nursuro, manipod kadagiti Departamento ti Information Technology, Mathematics, kan Natural Sciences. Na iparang iti workshop dagiti panagadal, may panggap kadagiti umad adu, abaro a teknolohiya, depensa kan inobasyon, information dominance kan multi-domain operation. Naadaan dagitoy iti gundaway para iti partnership, iti panagsukimat kan inobasyon, iti National Research Council of the Philippines kan FEU. Pasat daytoy panang papigsa iti PMA iti digital a kinasirib dagiti mannursuro ken panang pasaya at iti kalidad ti panakaisuro para kadagiti masakbayan nga operasyon ti militar. Damag manipod ditoy syudad iti Baguio. Siyak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac, mga produktong gawa ng PDLs, tampok sa Father's Day Trade Fair ng BJMP Catanduanes. Narito si Rosie Nieva para sa balita. Nagkondusyonin Father's Day Trade Fair ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Catanduanes sa lobby kan Virac Town Center sa Virac, Catanduanes. Sigon sa BJMP Catanduanes, obheto kan aktibidad na maipahiling asin maipabakal ang mga produktong gibo kan mga persons deprived of liberty gikan sa San Andres District Jail asin Virac District Jail como parte kan sa itang livelihood asin rehabilitation programs. Kabales mga produktong pigpapabakal ang manlain-lain na klase nin muffins asin cake, siring man mga fussy wire flowers, rugs asin dishwashing liquid. Mientras tanto, ang magiging kita subuot sa trade fair ang makakatabang sa pagpapauswag kang kasanayan asin kabuhayan kan mga PDL mantang pigsusulong ang sa indang rehabilitasyon asin liwat na pag-integrate sa komunidad. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Karagdagang flights patungong Japan at Bohol pinag-aaralan. Pakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Human ang malampuson nga pagpahigayon sa direct charter flight sa Tokyo, Bohol, gisusi o gitun-an ang karon ng posibilidad sa dugang nga direct flight gikan sa Japan aron mas mapadali na ang biyahe paingon sa nahisgotang nasod pinaagi sa Bohol Panglao International Airport. Kini mo ang sentro sa gipahigayon nga post charter flight assessment didto sa Kapitolyo sa Bohol. Diin na ang representante sa Aboitiz Infra Capital nga maoy nagdumala sa Bohol Panglao International Airport, JTB Asia Pacific Philippine Corporation, mga local tourism stakeholders, uban si Vice Governor Nick Besas nga nilingkod nga representante sa probinsyal na kagamhanan. Gituki sa nahisgotang assessment ang mga lakang aron matubag ang kalibutanhong mga hagit sama sa fuel supply condition, ang pagsaka sa operational cost ug ang mga kabag-uhan sa travel demand. Mao kini ang gitumbok sa maong assessment nga dunay dakong epekto sa airline operations, airfare prices ug destination competitiveness sa higayon nga magsugod na ang direct flight sa Bohol Panglao International Airport ug sa nasod sa Japan. Hinuon positibo ang probinsyal na kagamhanan sa Bohol, pinaagi ni Governor Enrico Aristito Lamentado nga magmalampuson ug hangpon sa katawhan ang gilaraw nga labing bag-ong direct flight gikan sa Panglao. Gikan sa RP1 Cebu, sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Mahigit 100 aplikante hard on the spot sa Digital Job Fair ng DICT sa Iloilo City. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Emmy Santiagudo. Naglabot sa 108 ka trabahante ang hard on the spot sa trabahong Digital Job Fair sa Department of Information and Communications Technology o kon DICT sa Iloilo City sang naglikan nga semana. Katuwang sa $2 kag peso Iloilo City handom sang DICT. Nga mahatagan sa oportunidad ang mga Pilipino pinaagi sa pag-angot sa mga job seekers sa mga ICT-enabled jobs. Suno sa Peso Iloilo City, sa 523 ka aplikante nga nagparehistro sa duha ka adlaw nga job fair, may masobra 300 ka iba pa ang nagakinahanglan sang dugang nga interview agud mabaton sang trabaho. Isa sa mga hard on the spot sa job fair si Salvacion Cabarles, fresh graduate gikan sa Leganes, Iloilo, nga tuman ang pagpasalamat sa benepisyo nga dala sang programa, ilabi pa na subong nga mabudlay ang pagpangita sang obra. Ang nasambit nga job fair ginpasakupan sang 20 ka kumpanya kung sa diinterese ang kabahin sang BPO industry. Naggikan sa Iloilo, Emerson Santiagudo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Emmy Santiagudo mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Singil sa kuryente ng Davao Light tumaas dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente sa bansa. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Armando Feniquito mula sa Davao. Mitaas ang overall residential electricity rate sa Davao Light and Power Company kon Davao Light karong bulan sa Hunyo tungod sa pagsaka sa generation charge. Sa pahayag ang gipagula sa Davao Light, gibutyag nga misaka o 195 pesos kada kilowatt hour kung asa ang matag residential rate niini anaanay dugang na 12 pesos o 30 centavos kada kilowatt hour gikan sa 10 pesos and 35 centavos kada kilowatt hour. Mato ni Davao Light Reputation Enhancement Department Head Fermin Ideleon gilauman nga makita ang taas nga bayronon sa kuryente sugod Hunyo 11 hangtod Hulyo 10 tungod sa kakulang sa supply sa kuryente nga nasinati sa nasod mao nga hatod sa derated capacity sa pipila ka mga planta. Isip sulbad sa kakulang sa kuryente sa mas mahal nga wholesale electricity spot market kung Wesab una sila nagakuha sa pagkakaroon. Dugang pa ni Ideleon nga posibleng magpadayon ng taas nga singil sa musunod nga mga bulan kung dili pa marisolba ang kasamtangang problema. Gipasabot sa Davao Light nga ang generation charge ginabayad niini ngadto sa mga power supplier samtang ang transmission charge ginarimita ngadto sa grid operator o ang mga government mandated fees ngadto sa nagkadain laing ahensya sa gobyerno samtang nagpabiling walay kausapan sukad pa niadtong tuig 2013 ang distribution charge nga direkta nga kita sa Davao Light. Giawhag usab sa kumpanya ang mga konsumante nga padayon sa pagtaginot sa paggamit kog kuryente aron dili makuratan sa kalit nga pagdako sa bayronon. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Feniquito mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Iligan. Displaced students ng Marawi City na bigyan ng tulong at suporta para sa kanilang edukasyon. Ang kawang ulat ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir.
Kukumadwang gibu ang mga displaced students sa may makakuha sa ugo pagutabang para sa dirandika class sa Marawi City. Giyang kaya ugo pagupanabang na makapopone langon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang makaukit si sagyang kaya opisina ang Marawi Rehabilitation Program. Si Queenie Bugaya data agu information nagyang kaya opisina ang Bar Marawi Rehabilitation Program na miyamanik sa sobra sa 10.3 milyon ka pesos sa pondo amita talaga drone. Kabusa o mga beneficiaries sa miya maka-qualified and kami makakuha sa giyang kanan na pamumugayan nagyang kaya programa na miya kalalako na aya augup sa kita tarusan nirang ko mga aftairan sa mamakapasad siran an sirang kun mamakabelas si ko mga lukusiran sa derampan kapamakapeto si ko mga derpairan si is the most affected area si sa giyang kaya inged tenwa Islamic City o Marawi. Giyang kana na program na inibgayan na nagyang kaya BARM para ko mga pamilya internally displaced person si sa giyang kaya miyaka pira ragunipun sa giyang kotomyaw lawla ang Marawi Sage si Saraguna 2017. Madakalag yung kay mambuo mga pwede mga opisina miya magugupa para busag yung kaya kasakses sa yung kanan na pamumagayan anta kaugo pag yung kaya BARM anta ka Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para kung mga internally displaced persons si sagyang kaiya Islamic City of Marawi. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Didiretso na tayo agad sa ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Pinalawig ng Securities and Exchange Commission o SEC ang programa ng diskwentong filing fees para sa micro, small and medium enterprises o MSMEs hanggang Disyembre at 31 ngayong taon. Bahagi ng pagtulak ng pamahalaan na palawakin ang lokal na capital market. Sa ilalim ng SEC Memorandum Circular No. 19, mananatili ang 50% na bawas sa securities registration fees para sa mga kumpanyang maglalabas ng corporate securities sa publiko. Layunin nitong hikayatin ang maliliit na negosyo na gumamit ng public fundraising sa halip na umasa lang sa bank loans. Sa klaw ng diskwento ang mga kumpanyang gumagamit ng streamlined registration frameworks ng SEC, kabilang ang power generation at distribution utilities, agribusiness firms, mga ospital at real estate developers na may rental pool arrangements. Bahagi ito ng mas malawak na fee reduction package ng komisyon. Bukod sa public offering discount, nagpapatuloy din ang 20% na bawas sa filing fees para sa MSMEs na magpaparehistro ng kanilang unang korporasyon. Samantala, nag-expire na noong 2025 ang 25% discount para sa capital hikes sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Articles of Incorporation. Mula nang ilunsad ang inisyatiba noong Hulyo 16, 2025, umabot na sa 139.6 million pesos ang kabuang diskwentong naibigay ng SEC sa maliliit na negosyo. Gagamitin ng komisyon ang asset size thresholds ng Magna Carta for MSMEs o Republic Act 9501 para tukuyin ang kwalifikasyon. Mga micro enterprises na hanggang 3 million pesos ang assets.
small enterprises hanggang 15 milyon, medium enterprises hanggang 100 milyong piso. Para makakuha ng diskwento, kailangan magsumite ang aplikante ng Certification of MSME Qualification na pirmado ng presidente o treasurer ng kumpanya. Kailangan din ang minimum 25 million pesos na paid-up capital, maliban sa mga agricultural businesses na gumagamit ng streamlined registration process kung saan otomatikong inaalis ng SEC ang requirement na ito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nananatiling positibo ang mga taga-industriya ngayong Sabado sa inaasahang malaking bawas presyo sa langis ngayong linggo at may indikasyong lalampas pa ito sa mataas na pagtataya ng gobyerno. Ayon sa isang industry source, mas malaki ang nakikitang tapya sa presyo ng diesel at gasolina. Sa diesel, may bawas na 9 na piso hanggang 11 piso kada litro. Sa gasolina naman, may bawas ng 4 na piso hanggang 6 na piso kada litro. Mas konserbatibo ang tansya ng Department of Energy o DOE na 8 pesos hanggang 10 pesos na rollback sa diesel at 4 pesos hanggang 5 pesos sa gasolina, kasabay ng pag-ayos ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Inaasahan din ng DOE ang 9 pesos hanggang 11 pesos na bawas sa kerosene. Bagamat malaking ginhawa ang hatid ng rollback, malayo pa rin ito sa presyo bago sumiklab ang labanan ng Iran at US-Israeli forces noong Pebrero 28. Ayon sa DOE, nasa 70 pesos hanggang 80 pesos kada litro pa rin ang kasalukuyang presyo ng mga gasolinahan kumpara sa 50 pesos hanggang 60 pesos bago ang tensyon sa Middle East. Nagpirmahan na ng Memorandum of Understanding sina US President Donald Trump at Iran President Masoud Pezeshkian para tapusin ang sigalot sa riyon. Pero nananatili pa rin ang agam-agam kung magiging permanente ang tigil putukan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpasiklab ang magkapatid na Carlos at Eldru Yulo matapos masungkit ang ginto at bronze sa floor exercise ng 13th Senior Artistic Gymnastics Asian Championships sa Sunyi, China nitong Sabado. Pinatunayan ni Carlos na isang double gold medalist sa Paris 2024 ang kanyang dominasyon sa paboritong event matapos magtala ng 14.7 points para sa gintong medalya. Hindi rin nagpahuli ang nakababatang kapatid na si Eldru na nasa kanyang unang taon bilang senior matapos makagawa ng 14.3 points para sa bronze. 0.3 points lamang ang pagitan sa silver medalist na si Shona Tsukiyama ng Japan. Parehong bumuti ang kanilang performance mula sa qualification round kung saan nanguna si Carlos sa 14.43 points habang si Eldru ay umusad mula sa 13.6 points para makuha ang huling pwesto sa finals. Patuloy pang lalaban ang magkapatid sa iba pang aparato, si Carlos sa parallel bars at horizontal bar at si Eldru sa horizontal bar. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, natapos ang makasaysayang pagtakbo ni Alex Ayala sa WTA 500 Berlin Open matapos siyang talunin ni Linda Noskova ng Czech Republic 2-6 at 4-6 sa semifinals ngayong linggo. Mabilis na nag-init si Noskova gamit ang lakas at tumpak na ball striking para agad makuha ang 3-1 lead.
Sunod-sunod na malalakas na serve at winners ang nagpalobo sa abante ng Czech star tungo sa 6-2 na first set. Sa second set, nagsimula si Ayala sa matatag na hold pero agad bumawi si Noskova para itabla sa 1-all at muling lumamang sa 3-1. Nakahabol si Ayala matapos ang crucial hold at isang mahaba at panalong rally sa deuce bago ang double fault ni Noskova na nagtabla sa 3-all. Sinamantala ni Ayala ang pagdulas ng laro ng kalaban at umabante pa sa 4-3 pero muling bumangon si Noskova na nag-hold para sa 4-all, nag-break sa love para sa 5-4 at tuluyang sinelyuhan ang panalo. Sasalang si Noskova sa final kontra Jessica Pegula na una nang tinalo si world number 1 Aryna Sabalenka sa score na 6-2, 6-7 at 6-0. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Milo Jonella, Susan Son, Hiro Lucero, Justin Ocias at Anthony Pimentel. Kasama rin natin ngayon ang pinakabagong miyembro ng ating team na si John Paul. Maraming salamat po muli hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.